Gusto ko na po magpa-rehab dahil po naawa na po ako sa magulang ko, tsaka sa sarili ko din po. Tsaka ayoko rin po habang buhay akong ganito. Kusang loob ka o nanay mo mismo? Kusang loob po sir dahil naawa na po ako sa magulang ko. Masakit na po. Malaki po ang may tutulong po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kasi po meron na po kami tinatawag na Regional Public Assistance Desk. At dito po nagpo-provide po kami ng free assistance para po sa mga voluntary rehab. Kagaya po ng inyong kliyente. I-refer ka namin, sasamahan ka namin dito. Meron kami mga staff na para mismong makita kanila at handa rin naman tumulong yung sa atin yung Philippine Drug Enforcement Agency. Ang isang tao pag gustong magbago, nagkukusang magbago, ay talagang may pag-asa. Gusto pong magpa-rehab po. Gusto pong mag-surrender. Isa po akong drug addict. Gusto pong baguhin yung sarili ko. Gusto pong magbagong buhay. Simula po ito, ma'am, 2020 po. Nakurius lang po ako sa tama ng po, kaya po napatikim ako hanggang sa napadami po. Nasira po lahat. Nakakasira po talaga. Hindi ko na po kaya, addiction na po. Grabe na po yung addiction ko. Hindi na po ako makapag-focus sa hanap buhay. Gusto ko na po kasi mong talaga magbagong buhay. Gusto ko na po ayusin yung buhay ko. Sana po matulungan niyo po ako. Gusto ko pong baguhin yung sarili ko at naawan na po ako sa mga magulang ko. Mitch, gusto magpa-rehab. Okay, tabi mo muna to investigate any further, see what we can do, and then get PDEA to get involved, see if it qualifies for rehab. Okay? Okay, makakasama natin yung live sa studio ang si alias Edward kasamang kanyang ina. Kanina naiiyak-iyak na si Aling Rosa. Ang isang tao pag gustong magbago, nagkukusang magbago, ay talagang may pag-asa. Mataas ang pag-asa na talagang makakamtan yung pagbabago dahil alam niya na may kunting problema kaya gusto niyang baguhin. O kung wala kang papalit, sa dati, at gustong magbago, balitan mo ng bagong siguro pag-iisip at bagong pamamaraan na pamumuhay. Ito'y wag nang gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot. So, diretso na tayo ngayon, ano? Sa parting to, kaya po namin ginawa nito para naman bigyan siya ng, gusto niya talaga magbago at galing sa kanya. Edward, okay, sige. Edward, okay ka ba? Okay naman po, sir. Medyo lakasan mo ng konti, Edward, ha? Okay. Sige, tutulong dito sa atin ang, abanti mo na, hindi ko na kailangan ng notes na yan, pinababasa pa ako ng notes eh. So, ang sabi natin dito ay yung Philippine Drug Enforcement Agency, okay? Sa Bataan ka ba? Yes, sir, sa Bataan po. Okay, sa Bataan. So, sa parting ko to, at makakausap siguro natin dito, at di naman kaya, i-refer ka namin, sasamahan ka namin dito, meron kami mga staff na para mismong makita kanila at handa rin naman tumulong yung sa atin yung Philippine Drug Enforcement Agency, particular pagdating sa mga rehab. Bataan ka ba? Sa Bataan? Sir, sa Bataan. Okay. Maganda raw yung rehabilitation center doon ng mga... Sa Bataan po, 3 po yata yung rehabilitation center. Well, 3 roon. Buti naman, alam mo, galing ka na ba roon? Or, dati po, dating bahay pagbabago po. Bahay pagbabago. So, sa dati yon. Kailan ka galing doon? 2020, sir, siguro. Sino ba ang nagkusang loob ka o nanay mo mismo ang nagkikayos? Kusang loob po, sir, dahil naawa na po ako sa magulang ko. Naawa Masakit na po. Okay, sige. Karapat-dapat lang. O sa linya ng telepono, si Glenn Guillermo. Magandang umaga po, Mr. Glenn Guillermo, PIO, Public Information Officer, PDEA Region 3. Sir, Glenn Guillermo, good morning. Yes, sir. Good morning po at sa mga taga-subaybay po ng inyong palatuntunan. Magandang umaga po. Simple lang, sir, ang gusto nito, Chief. Ang gusto niya, ma-rehab siya, voluntary. Although nanggaling na siya roon, kaya naawa siya sa mga magulang niya, kasama natin ngayon, gusto niya roon talagang magpa-rehab, construction worker siya. So, ano pong inyong magagawa po natin, quickly, para dito sa mga taong kusang talagang lumapit pa, nagbiyahe pa mula Bulacan para lamang the other day, pangalawang araw na to, kay ineri namin. Ano pong matutulong natin, Sir, Chief? Kaya po, malaki po ang may tutulong po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kasi po, meron na po kami tinatawag na Regional Public Assistance Desk. At dito po, nagpo-provide po kami ng assistance, free assistance, para po sa mga voluntary rehab. Kagaya po ng inyong kliyente. Well,
Naniniwala po kami kasi sir, pag ang tao talaga voluntary talaga gusto niya magbago, mas malaki ang chance at pag-asa na magbabago siya kaysa doon sa taong pinipilit lang. Pero talagang tinanong natin kung bakit, okay, Edward, okay, siguro, alias Edward, ano? Okay, sige, sabihin mo kay Chief Glenn Gallarmo, bakit gusto mo nang magpa-rehab? Sir, gusto ko na po magparehab dahil po naawa na po ako sa magulang ko, tsaka sa sarili ko din po. Tsaka ayoko rin po habang buhay akong ganito. Gusto ko po talaga baguhin yung sarili ko. Ayan, sir. What do you think? Opo, napakinggan ko po. Opo. Yan po yung maganda. Unang-una po kasi, voluntary. Pag voluntary, mas mabilis po namin siyang may papasok sa rehab. Nahihirapan lang po kami pag yun yung compulsory. So since siya na po mismo ang kusa, ang gagawin po namin dyan unang-una is kailangan ma-interview po namin para po doon sa makuhanan po namin siya ng information at magpa-file din po kami ng petition sa court. Ito po para sa kaalaman ng lahat. Hindi po kasi porket yan ay voluntary rehab, agad-agad siya makakapasok sa rehab. Ang requirement po ng batas is kailangan meron pong court order. So yan po ang gagawin ng PIDEA, magpa-file po kami ng petition sa korte para po labasan po siya ng confinement, na order of confinement, at doon po tatanggapin na po siya. Okay. Sir, napakaganda po ng paliwanag ninyo kasi ito po ay parang informational, educational na rin, Carl, ano? Yes. Nanunood sa atin Luzon, Visayas at Mindanao unless meron po kayong karagdagan na gustong as part of siguro public service na rin para sa inyo. Ano pong gusto ninyong idagdag, sir? Patungkol dito sa mga isyong kapareho na voluntary, gusto lang magpag-rehab. Take it away, sir. Ayun po. Dito po sa Region 3, ang mga sakop po ng Central Luzon, kung kayo po ay nais magpa-rehab, unang-una po, pumunta lamang po kayo sa PIDEA Regional Office 3 dito po sa San Fernando, Pampanga. Hanapin niyo po ako, Glenn Guillermo, tsaka po yung aming regional lawyer. Kami po yung magbibigay ng libreng assistance para po sa inyo, pati na rin po sa pagpa-file ng petition sa korte. At igagarantiya rin po namin, at yung iba po kasi nahihiya, na yung inyong pagkatao, no, itratrato po namin yan with utmost confidentiality. So hindi po lalabas yung pangalan ninyo, at susiguraduhin po namin na mabibigyan namin kayo ng libreng rehab assistance. Ayan. With that, sir, Glenn Gallarmo, Chief Public Information Officer, PIDEA Region 3. Maraming salamat po sa inyo, sir. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Sir Ben. Okay. Eto na, Nay. Okay na ba sa'yo? Okay ka na? Huwag ka na mag-alala, ha? Maraming salamat po. Wala nga naman. Nahanda ng gobyerno naman gustong tumulong. Edward naman, ha? Parang this time, sigurado na tayo yan. Sigurado po ako, sir. Okay, sige. Basta't sigurado ka na, okay na sa amin. Well, sana po kung nanonood po kayo, at this point, may mapupulot din po. Hindi po lahat sumbong lang dito. Ano? Merong iba, humihingi ng sinasabing, sabihin natin, pagkakataon na pagbabago, binibigyan po natin sila pag-asa. At marunong po makinig at nakikinig po kami, inuunawa po namin. Marunong po kaming umunawa, gusto niya, kaya uma-action na po rito. Ito po yung sinasabing pinalakas, pinalawak ang bagong ipabitag mo, helpdesk.